times of need, pinipili natin ang Diyos. Kumbaga, pinipili natin ang Diyos because we want something to receive. Amen? In tough times, kaya natin pinipili ang Diyos kasi may gusto tayong makuha. May gusto tayong maranasan. Amen? At ang isang character ng Diyos is love. Sabi niyo nga po, love. This is the one and greatest character of God is love. At to act this character, natural sa Diyos ang magbigay. Alam niyo po ba yan? Natural sa Diyos ang magbigay because He is love. But we miss the point na kaya tayo lumalapit sa Diyos para lamang makatanggap. Amen. Minsan pinipili natin ang Diyos at lumalapit tayo sa Kanya para lamang makatanggap. But the quality of God or the character of God is love. At natural sa Kanya ang magbigay. Amen. So that's why even though we are in the Lord, sabi ko nga, wag nating isipin na nagsisimba tayo o nag-serve tayo sa Panginoon ay nagagawa na talaga natin yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Wag nating isipin. And I want you to remind sa bagay na ito. At gusto kong maliwanagan tayo sa bagay na ito. In some point, natutuwa ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin paglilingkod sa Kanya. O sa pagpunta nyo rito, kumbaga natutuwa na ang Panginoon. But the joy is not complete. Merong joy, but hindi siya complete. Amen. The joy of the Lord is not complete sa mga bagay na nagagawa na natin. Bakit? Kasi minsan humihinto tayo o madalas, humihinto tayo sa panahon na tinanggap natin siya. Humihinto tayo sa panahon na tinanggap natin siya. At sa panahon ng pagsuko natin, minsan, 1/8 lang talaga yung nasusuko natin. 1/8 lang. Hindi man umabot sa 1/4. Masabihin natin mga 3/16 siguro. Pero hindi talaga siya buo. Humihinto siya yung pagsuko. Humihinto siya doon sa paniniwala niya. Sa kadahilan ng hindi natin naiintindihan ang dahilan ng pagkatawag at pagpili ng Diyos. So tatanungin ko po kayo, naiintindihan niyo ba ang pagkatawag at pagpili sa inyo ng Diyos? Kumbaga, merong dahilan at reason and purpose ang Panginoon kung bakit niya tayo niligtas. Meron siyang dahilan. Amen? At ito yung madalas na hindi natin alam, yung dahilan na ito. Kaya ang sitwasyon, mas nagagawa pa din natin yung sarili nating nais kaysa doon sa nais ng Panginoon. Kasi hindi natin naiintindihan ang pagkatawag ng Diyos at ang pagpili ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Bible, taste and see how good is in the Lord. Marahil karamihan sa atin, pinipili natin ng Panginoon because masarap sa Panginoon. Amen? Masarap sa Panginoon. Totoo po yun. Good and pleasing, sabi ng Bible. Masarap sa Panginoon. Karamihan sa atin, ito ang dahilan why we are here. Naranasan ninyo ang kasarapan sa Panginoon. Amen? Ngunit ang pagpili at pagkatawag ng Panginoon sa bawat isa, hindi lamang ang reason ng Panginoon para lang masarapan tayo. Amen? It is
it is not just for fun. Hindi lang para maging masaya tayo. Ang pagkatawag at pagpili sa atin ng Diyos ay hindi lamang para magpakasarap tayo. Amen? O hindi para magpakasasa tayo sa mga bagay na kayang ibigay ng Diyos. Ang Diyos, hindi mo siya malilimitahan sa kanyang pagbibigay. Hindi mo siya mapapahinto sa pagbibigay niya. Dahil quality niya yon. Because He is love. Magbibigay at magbibigay at magbibigay ang Diyos. Amen? Sabi nga ng Bible in Proverbs 21, chapter 1, verse 4. Sabi niya po rito, in the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that He channels toward all who please Him. A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Haughty eyes and proud heart, the unplowed field of the wicked, produce sin. Ang sabi niya rito, ang Panginoon ang pumipili at naglalagay sa ating posisyon o sa isang posisyon, ang sabi niya rito, at ito ay nasa kanyang kamay at kaya niya itong dalhin saan man niya ito naisin. At ang tao, iniisip niya, ang tingin niya ay mabuti, ang kanyang mga ginagawa, ngunit ang laman ng puso niya ay mas mahalaga sa Diyos. At ang pagiging matuwid at patas ay mas katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos kaysa sa alay. At ang paghuhusgang mata at mataas na puso ay ang lupang tigang at matigas na laman ng masasama at nagbubunga ito ng kasalanan. So sabi niya rito, ang Panginoon ang naglalagay sa atin saan man tayo ngayon. Amen? Ang Panginoon ang naglalagay. At ang buhay natin ay nasa kanyang kamay. And He directs it wherever He wants. Kaya niya tayong dalhin saan man niya gusto. So, wag nating isipin na inilagay tayo ng Panginoon sa isang posisyon o sa isang sitwasyon ay para gawin natin ang naiisip nating tama. Amen. Hindi para gawin ang mga bagay na naiisip nating tama. Na sa patingin natin, ito ay tama. Amen. Dahil hindi natin maitatago sa Diyos ang laman ng ating puso. Wala tayong kayang itago sa harapan ng Panginoon. God weighs the heart. Amen. Kumbaga, tinitingnan ng Panginoon, what is the intention of the heart? O ano ba talaga, sino ba talaga yung magpo-profit sa iniisip mong mabuti? Is it God o ikaw? Amen. Seems good, right, sa mata ng tao. Maayos naman. But God weighs the heart. What is your motives and what is your intention? Ikaw ba ang magpo-profit o ang Diyos? So, at sa mga bagay na ginagawa natin, there is always a sacrifice. Amen? Merong sacrifice. Nung moment nga na sinuko ninyo ang sarili nyo sa Panginoon, sacrifice na yon. Amen? Sa pagpunta ninyo dito, sa lugar na ito, sacrifice na yan. Nag-effort kayo, nag-ayos kayo, sumakay kayo ng sasakyan, mula sa inyong mga tahanan para pumunta lang sa lugar na ito. Meron na sacrifice na kung meron naman na pwedeng ibang gawin, magpahinga o family day, pero sinacrifice nyo na. Amen. Sa lahat ng pagsunod natin sa Panginoon, there is always a sacrifice na meron tayong ginagawang effort at pagpapagod. Ngunit, naisasantabi natin talaga ang nais ng Panginoon
Ano yon? Yung tama at yung pagiging patas na sabi niya doon. The right and just. Amen. Kumbaga, wala tayong kayang itago sa Panginoon. Wala tayong kayang itago sa Panginoon. Na iniisip natin, it is good, but in God's sight, it is not right. Amen. Kumbaga, kahit nagbibigay ka na ng sacrifice, seems so good, but it is not right. Hindi siya tama sa paningin ng Panginoon. Kahit na nagkaroon ka na ng effort. Amen. At mas nais ng Panginoon yung tama kaysa doon sa sacrifice. At sabi niya rito, ang puso ng masama ay matigas at hindi kayang mabungkal. Kaya puro mali, kumbaga, sabi niya rito, the haughty eyes. Sabi niya puro sa verse, the haughty eyes and the proud heart, the unplowed field of the wicked, produce sin. Ang isang wicked, ang kanyang puso, matigas. Unplowed, hindi siya nabubungkal. Sa anong kadahilanan? Because of his proud heart and his haughty eyes, na puro mali yung nakikita. And it is produce sin, ang sabi ng Bible. So, in becoming God's elect, may mga dahilan ang Diyos at nais na ipagawa sa atin. Meron. Not just to be saved, hindi lamang para iligtas tayo, pero included na yon, kasama na. And it is that just for fun, hindi para lang magsaya at magpakasarap. Or not just to receive good things from God. Hindi lang para tumanggap tayo ng mga magagandang bagay sa Panginoon. But, tinawag tayo ng Panginoon to become elect for the good things that we can participate in His purpose. Amen? Ulitin ko po. Kaya tayo tinawag ng Diyos to become elect and called us to have, kumbaga, for the good things that we can participate in His purpose. Magkaroon tayo ng partisipasyon sa magandang layunin ng Diyos. Kaya niya tayo tinawag. Amen? So, God has a good purpose for us why He called us and elect us. Merong magandang dahilan ng Diyos. Sabihin nyo nga po, purpose. Isa pa, purpose. Amen. Praise God. At upang mapangyari ang nais ng Panginoon, may mga bagay tayong kailangan gawin. Amen. Para mapangyari ang layunin ng Diyos sa buhay natin, tinawag na tayo ng Diyos. We are elected. We are called for a specific purpose, for the good things na inilalaan ng Diyos. Pero mangyayari yon kung gagawin natin ang nais ng Panginoon. Not our own will, but His will. At ito ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa, to confirm your calling and election. Praise God. Introduction lamang po yan. Amen. So, ito po yung aking ibabahagi sa bawat isa. Confirming one's election, confirming one's calling and election. Ang sabi ng text natin in 2 Peter chapter 1 verse 10, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election, for if you do these things, you will not stumble. You will never stumble, ang sabi niya rito. Dati ang pagkakaintindi ko dito sa verse na ito, pagsikapan ninyong mabuting hanapin ang inyong pagkatawag. Amen? Ako, matagal kong ito yung interpretation ng verse na ito sa akin eh. Pero,
with the help of the Holy Spirit, nung binabasa ko siya ulit, nagkaroon siya ng ibang pananaw sa akin. Ang sabi niya rito, in NLT version, sabi niya rito, so dear brothers and sisters, work hard to prove. Sabi niyo nga po, prove. Work hard to prove. Ang ibig sabihin ng confirmation is prove. To prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Sabi niya rito, ipakita mo, i-prove mo that you are God's elect and called. Make every effort na ipakita mo ito. If you do this, you will never stumble. Hindi ka na mawawala. Kapag ka pinagsikapan mong ipakita that you are called. Kapag ka pinractice mo sa buhay mo that you are called, that you are elect. Kaya lang, sabi ko nga kanina, minsan hindi natin naiintindihan o minsan nalilimutan natin that we are God's elect and we are chosen by God. And we are called. Amen? Sabihin nyo nga po ulit, I am called. I am chosen. I am elect. Lahat tayo pinili ng Diyos. Amen? So sabi niya rito, prove yourselves. Make every effort to prove yourselves that you are, sabi niya rito, really among those God has called and chosen. And if you do these things, you will never fall away. Hindi ka na mawawala. Amen? Sino po bang gustong mawala? Walang nais gustong mawala. Kaya lang, ang nangyayari, meron pa rin nawawala. At nagwawala minsan. Kasi hindi nila naiintindihan ng bagay na ito. Nawawala sila sa direction. Sabi niya rito, nagbibigay ng garantiya ang Biblia sa atin. If you do these things, you'll never fall away. Hindi ka na mawawala. Kaya lang, kapag hindi mo ginawa ito, kabaligtaran, mawawala ka. Amen? Mawawala ka. So tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Alalahanin ninyo yung mukha niya. Sabihin ninyo sa kanya, huwag kang mawawala. Amen? The moment you hear this word, kailangan hindi ka na mawala. Amen? Because the Bible guaranteed us, you will never fall away. Hindi ka na mawawala. So as an elect, merong tinatawag na qualities and confirmation na kailangan gawin at sundin. Hindi tayo tinawag at pinili ng Diyos para gawin ang nais nating gawin, kundi merong nais ang Panginoon. Meron siyang nais na gawin natin. Amen? Meron siyang qualities and confirmation na kailangan nating gawin so that you will never fall away. Na sa ganon, hindi na kayo mawala. Tandaan niyo po ito, hindi tayo pinilan ng Diyos para gawin lang natin ang nais nating paglilingkod sa Kanya. Amen? Kahit na naglilingkod ka, hindi mo pwedeng gawin yon sa sarili mong paraan ng paglilingkod. Amen? Not our own will, but His will. Kaya maraming nawawala. Kasi kahit na naglilingkod sila, still their own will, not the will of God. So they are fall away. Amen? Wala sila doon sa qualities and confirmation of God. Sabi ko nga po lagi, ako lagi ko po sinasabi sa aking mga kasama kapag ako nagbabahagi, ang paglilingkod sa Panginoon o when we enter in the ministry at paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo naglalaro. Amen? Ang Panginoon ay hindi laro. Hindi laro ang pagpunta natin sa church. Hindi laro ang pagkakilala natin sa Panginoon.
hindi tayo naglalaro sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Na kung kailan mo gusto, darating ka. Na kung kailan ayaw mo, wala ka. Kapag ka may gusto kang gawin, yun ang gagawin mo. Pag ayaw mo siyang gawin, hindi mo siya gagawin. Amen? Kumbaga, hindi po tayo naglalaro. Sa Panginoon, He is always have a purpose. Hindi naglalaro ang Panginoon. Sabi ko nga, at paalala ko po sa bawat isa, even though we are enjoying our service to God sa Panginoon, bagamat nag-e-enjoy tayo, amen, nag-e-enjoy po ba kayo sa Panginoon, amen, masarap maranasan ng Panginoon, masarap ang Panginoon, amen, masarap paglingkuran ng Panginoon. But the joy is not complete. Hindi pa kompleto ang joy. Amen? Yung nararanasan nating joy, na nandirito kayo, nararanasan ninyong joy, na nakakatanggap kayo sa Panginoon, mga joy na naitataas niyo ang pangalan ng Panginoon, the joy, every time you win, hindi pa siya kumpleto. It is not complete. So, huwag pa kayo makontento. Hindi pa tapos yung joy. Amen? It is not complete. Hindi pa. Hindi pa yon. So, sabi ko nga, hindi sa loob ng church, kumbaga hindi sa loob ng church makikita ang complete joy. Alam niyo ba yan? Kahit na masaya tayo nandirito, wala rito yung complete. Sabi niyo nga po, complete. Wala sa loob ng church yung complete joy. At wala sa paglilingkod natin yung complete joy. Wala pa roon. Wala pa roon. Ngunit, the completeness of our joy is when we are in the Lord's kingdom. Pag nandun na tayo sa Panginoon, sa karya niya, that's the time that our joy become complete. Amen? Doon pa lang makukumpleto. Kaya yung joy na meron tayo, wala pa yan sa joy kapag ka nandoon na tayo. Amen? So, isa-hisayin ko po yung ating text. Bibilisan ko po ng konti. So, to understand, para maintindihan natin, the qualities na kailangan natin gawin sa kung paano ba dapat kumilos o paano ba tayo gumawa bilang isang elect or bilang isang called ng ating Panginoon. Una, sabi niya rito in 1 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sabi dito, through the knowledge of Him who called us, sa pamamagitan daw ng pagkakaroon natin ng kaalaman kay Kristo na siyang tumawag sa atin, ang sabi niya rito, ang kapangyarihan ng Diyos ay tinatanggap natin. Nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos through the knowledge of Jesus. Nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos para matugunan ang lahat ng ating kailangan upang tayo ay makapamuhay bilang isang makadiyos. Amen? Through the knowledge of Jesus. So, we are not religious, but we are godly supposed to be. Amen? We are not religious. We are godly supposed to be. Ang nais ng Panginoon, godly life. Sabi nyo nga po, godly life. So, sabi ko nga minsan, mahirap gumawa ng mabuti. Amen. Dito sa church, madali lang. But it is effortless. Amen. Effortless gumawa ng mabuti, magpakabait dito sa church. Kasi ang mga tao sa church, mabait sila. Kaya madaling gumawa ng mabuti. Amen. So, ang hirap gumawa ng mabuti kapag tayo ay nasa labas. Lalo na if we are surrounded
ng mga kasalanan. Ang hirap gumawa ng mabuti. Kaliwat kanan, nandyan ang kasalanan. Kasamaan, kaliwat kanan, ang hirap gumawa ng mabuti. Paano nga ba to live a godly life? Paano ako makakabuhay ng isang makadiyos? At lalo na, kapag ka nasa labas ka, being a weak, kumbaga, ang paggawa ng kasalanan is a normal. Normal lang gumawa ng kasalanan. Standard na siya. Kapag yung isang tao, gumagawa siya ng tama, kakaiba na siya. Amen. Pag yung tao, gumagawa siya ng mabuti, kakaiba na siya sa mata ng tao. Because hindi siya normal. Hindi normal sa tao o sa mundo na merong gumawa ng mabuti. Hindi normal. Kumbaga normal sa tao, kumbaga normal nga lang sa atin, makita natin yung tao naglalasing, nagbibisyo, normal lang. Amen. Normal lang yung tao na magsinungaling. Normal lang sa mga tao na nagsisinungaling sila. Amen. Normal lang sa mga tao na nagmumura sila. As an language of expression. Minsan, natural nga na, ngayon, nagiging natural na yung immorality. Perversion. Nagiging natural na lang. Makikita mo, paglabas mo, nandyan sila. Normal lang sa kanila yon. At lantaran nilang ginagawa. Hindi sila nahiya because that is a normal. Normal na yun sa kanila. Normal na yun sa mundo. Ang kasalanan, normal na. Standard na nga siya. Normal na nga lang din magalit sa kaaway mo. Amen? Pag inaway ka, normal lang na aawayin mo siya. Kapag hindi ka kumibo, kakaiba ka. Amen? Normal lang. At normal lang, kapag ginawan ka ng masama, normal lang na hindi ka magpatawad. Normal lang yung reaction mo na hindi ka magpatawad kasi nasaktan ka eh. Amen? Normal lang ang kasalanan. At ito nga ang nababalitaan natin sa government. Minsan, sabi nga doon, normal na lang yung SOP na tinatawag. Normal na lang. Standard na siya. Sabi, standard na. Kapag hindi ka gumagawa, kakaiba ka. Out ka pag di ka gumagawa. Amen? Standard siya na kailangan, kapag ka gumagawa sila, kailangan gumagawa ka rin. Amen? Standard. Yun ang standard ng mundo. So, ang hirap gumawa. Ang hirap maging makadiyos. Amen? Kung yung normal life sa buhay ay gumawa ng masama. Normal gumawa ng kasalanan. So, it is true. Mahirap gumawa ng mabuti. O ang hirap maging makadiyos sa labas kung hindi natin kilala si Jesus. Kung hindi kilala si Jesus. Dahil ang sabi niya roon, through the knowledge of Him, through the knowledge of Jesus, the power of God, mararanasan natin to help us to live in a godly life. Para maranasan, para makapamuhay tayong makadiyos, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesus. Praise God. So if we want to live a godly life, we must to know Jesus. Yun po ang una. Pangalawa, in 2 Peter chapter 1 verse 4, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desire. Sa pagkakilala natin kay Jesus, ay tumatanggap tayo ng kanyang pangako. Sabi nyo nga po, pangako. Habang binabasa natin itong salita ng Panginoon, makikita natin ang pangako ng Diyos. We receive promises kapag ka nabasa ninyo ito. Kaya lang, kung hindi po kayo nagbabasa, wala kayong tatanggapin.
But the moment you know Christ, you receive promises. Sabi niya rito. At ito ay ang at sa pamamagitan ng mga pangako na ito, ay magkakaroon tayo ng participation. Participation sa pagiging Diyos ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo po ba yan? Sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, kumbaga, dahil sa mga pangako ng Diyos na ating tinanggap nung tayo ay kinilala natin si Jesus at isinapamuhay ang salita ng Panginoon, na ipapakita natin at naipapahayag na ang Diyos ay Diyos at ang Diyos ay buhay. Amen. Nagkakaroon ka ng participation sa pagiging Diyos ng Diyos. Amen. Kapag namumuhay ka ng godly life. Amen. Nagkakaroon ka ng participation. Napapakilala mo ang Diyos kapag ka namumuhay ka ng maka-Diyos. So sa pamamagitan din ito, tayo ay nakakaiwas, sabi niya rito, sa kabaluktutan ng mundo dahil sa masamang pagnanasa. Kapag ka nagkaroon ka ng participation, revealing that God is God, natutulungan ka nitong mabuhay in godly life, na maiwasan mo ang kabaluktutan ng masamang pagnanasa. So, without knowing Jesus and without His words of instruction and promises, lahat ng magiging laman ng puso ng tao ay magiging masama. Ito ang ibig sabihin nito. Without knowing Jesus, kapag wala si Jesus at hindi mo kilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita, lahat ng laman ng iyong puso ay masama. Masama na lahat yun. Amen? Kahit mababuti pa ito sa paningin natin. Kasi kung wala siyang participation sa pagiging Diyos ng Diyos, ibig sabihin nun, para lang sa sarili mo yon, yung ginagawa mong mabuti. Amen? So, at hindi tayo kayang tulungan nun na magkaroon ng escape sa baluktot at masamang pagnanasa ng mundo. So, because God is only good. Tanging ang Diyos lang ang mabuti. Amen? So, without God, without Jesus, without knowing Him, nothing is good. Walang mabuti. Because God is only good. Without God, everything is wicked. Without God, everything is wicked. So we cannot do good in our own perspective. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti sa sarili nating pamamaraan. Dahil sabi ko nga, nagbibigay lamang tayo ng participation in the goodness of God. Nagkakaroon ka lang ng partisipasyon kapag isinapamuhay mo at kinilala mo si Jesus. Naiintindihan niyo po ba? Sabihin niyo nga po, Amen. Gising pa po ba kayo? Praise God. So, we can only do good if we obey and follow God and nothing else. Wala na. Maliban doon, wala na. Amen. Makakagawa ka ng mabuti kung ikaw ay susunod at kikilalanin ang Diyos. Doon ka lamang makakagawa ng mabuti. And nothing else. Wala na. Maliban doon. So, pangatlong bagay, in 2 Peter chapter 5, verse 7, chapter 1, verse 5 to 7. Sabi niya rito, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and self-control
perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Ang sabi niya rito. And these are the qualities of being an elect. This is equality. Sabi niyo nga po, quality. Pag sinabing qualities, kailangan nakikita sa atin as an elect, as an God's called. Kailangan nakikita sa atin to. Sa unang bagay, ang sabi niya rito, make every effort to add to your faith goodness. Ibig sabihin, hindi sapat yung faith. Amen? Hindi sapat yung faith. Hindi sapat yung quality ng, kung meron kang quality ng faith, kung meron kang pananampalataya, naniniwala ka sa Diyos, hindi sapat yun. Maaari ka pa rin mawala. Amen? Hindi siya sapat. Dahil ang sabi nga ng Bible, even demons believe God and they are shudder. Kahit ang mga demonyo, naniniwala rin sila sa Diyos at nanginginig pa. So kung pananampalataya lang ang meron ka, maaari ka nang mawala. So sabi niya, add to your faith goodness. Make every effort to add to your faith goodness. Sabi niya, gawin mong lahat ng makakaya mo na idagdag sa iyong pananampalataya, una, goodness. Sabi niyo nga po, goodness. Sabi niya rito, maging mabuti. So in any or every situation, sabi niya rito, make every effort to do good. Kumbaga makita sa atin ang kabutihan. Sabi ko nga, hindi lamang sa loob ng church. Kasi it is effortless. Walang effort gumawa ng mabuti dito sa church. Kasi lahat ng tao rito, mabait. Amen? So nagkakaroon lang siya ng effort when you do good sa labas. Doon lang siya nagkakaroon ng effort. Amen? And then sabi niya rito, at doon mas na-activate yung goodness. Amen? Doon mas nagmamanifest yung goodness kapag ginawa mo sa labas. Pagka ginawa mo sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pagka ginawa mo yun sa kaaway mo. Amen? Pagka ginawa mo yun sa hindi mo kakilala, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, o sa mga taong nakakasalubong natin araw-araw. Amen? Mas doon nag-a-activate at mas nagmamanifest ang goodness. So make every effort. Add to your faith goodness. Pangalawa, and to goodness, knowledge. At ang knowledge na ito, hindi lamang ito sa sariling katwiran natin. Amen? Hindi lamang ito sa sariling katwiran natin. But knowledge of knowing Jesus more. But knowledge of knowing Jesus more. So sabi niya rito, make every effort to know more Jesus and to know more God and the Holy Spirit. Dito magmumula yung knowledge. Kapag ka nakikilala mo si Jesus, pag nakikilala mo ang banal na Espiritu, pag nakikilala mo ang Diyos Ama, dito magmumula yung knowledge. Aside of that, wala nang ibang knowledge. Amen? Wala nang ibang dapat paggagalingan ng knowledge. So, sinasabi ko nga po, huwag tayong manatili, o papaalalahanan ko po kayo, huwag tayong manatili sa mga bagay na ituturo lamang dito sa church. Kailangan, lahat tayo as a Christian, meron tayong tinatawag na personal knowledge about Christ. O meron tayong dapat sariling pagbabasa ng salita ng Panginoon. Meron tayong sariling pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen?
Kumbaga, ang sabi nga ng Bible, take heed what you hear. Salain ninyo ang lahat ng naririnig ninyo. Hindi ba? Hindi lahat ng bagay na naririnig natin na itinuturo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay dapat nating kunin. Amen? Kasi not every knowledge is good. Hindi lahat ng knowledge is good. Kasi makikita nga natin dito yung sequence ng pagkakasabi niya ni Peter. Add to your faith goodness, inuna niya yung goodness. Kailangan malaman mo muna yung good, saka ka magkakaroon ng knowledge. Kasi hindi pwedeng mauna yung knowledge na hindi mo alam yung good. Kailangan alam mo yung good. Because there is knowledge that is not good for us. Hindi siya good sa atin. Kumbaga, there is a knowledge na gumawa ng masama. Amen? Merong knowledge, gumawa ng kasalanan. Merong knowledge, magplano ng masama. So, merong knowledge na alam mong gumawa ng masama. Amen? Ngunit iba naman ang knowledge about good. So sabi niya rito, know the goodness of God where you put your faith. So, add to your faith, goodness, knowledge. Knowledge of knowing Christ, knowing God, and knowing His Spirit. Kailangan meron po kayong sariling pagbabasa at pag-aaral. Amen? Kasi lahat naman ng mga religion, ito rin naman ang ginagamit. Merong maraming religion, ito rin ang ginagamit. Amen? So kung kayo mismo, wala kayong personal knowledge about Christ at hindi nyo talaga siya kilala, personally, kaya nila kayong tangayin. Then you fall away. Pwede na kayong mawala. Amen? So, add to your faith, goodness, then knowledge. Then, pangatlo, self-control. This is qualities, no po? After knowledge, ang sabi niya rito, after natin malaman ang kabutihan ng Panginoon, then, doon natin malalaman how kung paano magkaroon ng self-control. Sabi nyo nga po, self-control. So kasama sa qualities ng pagiging isang elect ay ang pagkakaroon ng self-control. Kailangan ng self-control. Kailangan ng pagpipigil. Na hindi tayo, kumbaga hindi tayo dapat, kaya nating hindi lumayo sa Panginoon. Amen? Kumbaga, kaya nating hindi lumiko at kaya nating magtiis sa nais ng Panginoon. Amen? Kaya nating pigilan yung sarili natin. Hindi tayo tangayin. Kapag ka nagkaroon ka ng knowledge, dapat hindi ka natangayin. Meron ka ng knowledge. Kaya alam mo na kung saan i-align ang sarili mo. Amen? At doon mo na ilagay ang sarili mo, then pigilin mo yung sarili mo, pagsikapan mo na dito ka lang. Kasi minsan, sinasabi natin, Kristiyano na tayo. Pero minsan hindi pa rin natin makontrol yung galit. Amen? Hindi natin makontrol yung bisyo. Hindi natin makontrol yung selos. Hindi natin makontrol yung emosyon. Amen? Minsan, hindi natin makontrol yung isip natin sa pag-aalala. Hindi natin makontrol yung isip natin sa pag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi natin mapigilan yung mata natin na makakita ng chismis. Amen? Hindi natin mapigilan yung mata natin na tumingin ng masama. Hindi natin mapigilan yung pagnanasa ng laman. Hindi natin mapigilan yung bibig natin na magsalita ng hindi maganda.
Amen? And we claim we are Christian. And we claim we are chose by God and elect by God. Pero walang self-control. Amen? Alam niyo po ba, ang self-control ay hindi nakukuha the moment na naniwala ka kay Jesus. Hindi instant ang self-control. Kundi pinagtatrabauhan. Wino-work out. Kaya nga sabi niya, make every effort. Make every effort. Kasi you are prone and we are all prone na lumihis. And we are all prone na gumawa ng kasalanan. So, pinagtatrabahuan. Make every effort to control yourselves. Kumbaga, ito ay katulad ng isang, ang sabi nga rito, ang self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. Ang sabi ng Galatians, self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. And to become a fruit, bago siya maging fruit, bago maging bunga ang isang bunga, kailangan muna siyang itanim, diligan, alagaan, paarawan. In short, kailangan mo siyang pagtrabahuan. Na sa ganon, in a proper time, you will reap a harvest of self-control. Amen? Hindi siya instant na meron ka kagad self-control. Pinagtatrabahuan siya in a constant use. So, this is one of the qualities of God's elect. Lahat tayo must have a self-control. Pang-apat, perseverance. Sabi niya rito, medyo mahaba po ng konti, no? Kaya niyo po ba? Kaya niyo pa po? Kaya niyo pa po ba? Sumigaw ng amen. Amen. Praise God. Kuwan na lang naman na. Siguro mga 30 minutes pa. Kaya niyo pa? Amen. Maganda po ba? Interesado po ba kayo? Pagpapatuloy ko po ba? Amen. So pang-apat, sabi niya rito, perseverance, pagtsatsaga. Walang Kristiyanong hindi matyaga. Walang Kristiyanong hindi matyaga. Walang Kristiyanong talunan. Sabi niyo nga po, walang Kristiyanong talunan. Sabi nga ng Bible, hindi tayo kasama doon sa nag-shrink bank, yung tumatalikod. Hindi tayo kasama doon sa tumatalikod. At hindi nais ng Panginoon yung tumatalikod. Hindi gusto ng Panginoon yung sumusuko. At hindi tayo kasama doon. Sabi niyo nga sa katabi mo, hindi ka kasama ron. Amen. Hindi tayo kasama sa umaatras. Amen. Ang lahat ng Kristiyano ay matyaga. They are persevere. Matyaga sila. Supposed to be. At dapat. It must be. Kailangan matyaga. Walang natatakot ako. Walang ganon. Walang aatras. Walang talunan. They are persevere. So, sabi niya nga rito, ang pagpili sa atin na pagtawag ng Diyos is a great privilege. At hindi ito parusa sa atin. Great privilege. Amen. Hindi ito parusa. Sabi nga ng Bible, if we do good things, kumbaga pagpatuloy tayong gumawa, our labor is not in vain. In the proper time, we will reap a harvest, ang sabi ng Bible. Tatanggap ka ng reward. Sa pagsusumikap at pagtsatsaga mo sa Panginoon, tatanggap ka ng reward sa Panginoon. Tatanggap at tatanggap ka. It is a privilege kasi hindi lahat tinatawag. Hindi lahat ini-elect ng Diyos. Hindi lahat. But there is a certain people na pinipili ang Diyos. Na kung titingnan nga natin, sa kapal ng libro ng Biblia,
At sa dami ng Israelites, bagamat pinili ng Diyos ang lahat ng Israelites, iilang pangalan lamang ang kilala ninyo. Amen. Si Noah lang, si Abraham, si Jacob, si Isaac, si David, si Paul. Hindi lahat ng Kristiyano, hindi lahat ng Israelites binanggit yung pangalan nila. But there is a certain people na pinili ang Diyos sa Biblia. Meron lamang siyang pinili. Hindi lahat pinili. But they are all called to be saved. But hindi silang lahat elect and chosen. Amen? So, lahat ng pinili ng Diyos, hindi sila pinili ng Diyos para parusahan. Amen? But it is a privilege to receive a reward. To receive a reward. Kumbaga, kung titingnan nga natin ang buhay ni Judas, nandoon na siya. Katabi niya si Jesus. Nakita niya all the miracles that Jesus did. Nakita niya lahat ang ginawa ni Jesus. Papaano bumuhay ng patay, papaano nagpakain ng 5,000, 7,000 sa iilang pirasong tinapay at isda. Nakita niya lahat ng miracles. Nakita lahat ni Judas. Amen. Kasama na siya doon sa nakaupo, sa circle. Kasama na siya doon sa 12. Pero, hindi siya nagtiyaga na natili. Amen. Hindi siya nagtiyaga. So, without perseverance, you will fall away. Maaari kayong mawala sa Panginoon. Without perseverance. Katulad ni Judas, nandoon na siya lahat-lahat. Iilang days na lang, babalik ng Panginoong Yesus sa langit. Hindi niya pa nahintay. Amen. Hindi pa siya nagtiyaga, hindi pa siya nagtiis, hindi pa siya nanatili. So, anong nangyari? He received his punishment to hell. Sabi nga ng Revelation, chapter 21, verse 7 to 8, those who are victorious will inherit all this. Lahat daw ng mga matagumpay at nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtiyatiyaga ay may tatanggapin. Ang sabi niya rito, and I will be their God and they will be my children. But the cowardly, ang mga duwag, yung maatras, yung sumusuko, the cowardly, yung mga natatakot, the cowardly. The unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, sabi niya rito, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. That is the second death. Kasama yung coward. Amen. Sasabihin ninyo sa katabi ninyo, walang sumusuko. Amen. We are all persevere. Then, panglima, godliness, sabi niya rito, the other qualities is becoming godly. Hindi lamang righteous, but godly. So, maging maka-Diyos. Tapusin ko na po siya, no? Bilisan ko pa po. Kumbaga, being a godly, it means who always obey God no matter what. Amen? Who always obey God no matter what. Ito ang ibig sabihin ng godly. For we do not rather obey men, but God. Ang Diyos ang sinusunod natin, hindi tao. Amen? Because sabi nga ng Bible, we do not please men, but we please God. So to become godly, we always obey God. So pang-anim, sabi niya rito, mutual affection or brotherly love. Pagmamalasakit sa kapatid. So if you are God's elect, the number 6 qualities na meron dapat kayo is you are caring your brothers and sisters. Kailangan meron kayong pagmamalasakit sa mga kapatid ninyo. Dapat, if you are elect, this is the qualities. Ang sabi niya rito, dahil we are part of one body. We are part of one body. Ibig sabihin, kapag hindi okay ang isa,
hindi ka rin okay. Kapag hindi okay ang mata, hindi okay ang buong katawan. Pag hindi okay ang isang daliri sa paa, hindi tayo okay. Hindi tayo okay. Kapag merong isang hindi okay, hindi tayo lahat okay. Amen? Kapag yung isa trouble, lahat trouble. Damay-damay lahat. Sinong trouble? Ibig sabihin, merong kapatid na troubled yung heart niya. Kasi troubled ka rin. Amen? Kapag hindi siya okay, mararamdaman mong hindi okay. Merong hindi tama. Mararamdaman yan. Because we are part of one body. Kaya lang tayo minsan, isinasantabi natin, hindi natin pinapansin. Pero we know na merong hindi tama. Kapag hindi natin tinama, hindi siya maaayos. Amen? Hindi siya magiging maayos. For we are part of one body. If one trouble, lahat tayo nasa trouble. Pero kung maayos ang isa, maayos tayong lahat. So kailangan natin magmalasakitan. Kailangan natin ng brotherly love, mutual affection. Kumbaga, bagamat sinasabi ng Bible, mind your own business. Kumbaga, mabuhay ka ng tahimik. Pero tandaan natin, kasama sa business yung kapatid mo. Amen? Kasama yung kapatid mo sa business. Business mo rin siya. Amen? Yung katabi ninyo, kasama siya sa business mo. Na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasama siya sa business natin. So, hindi tayo yung walang pakialam sa kanila. Kasama siya sa business. And this is the principle of being one part of the body. It is a principle. Kapag siniraan mo ang isa, sira ang lahat. Amen. But if you encourage one, you encourage all. Pag pinatay mo yung isa, patay ang lahat. Pag binigyan mo ang buhay ng isa, buhay ang lahat. And this is a principle. Amen. Of being part of one body. So kaya lahat tayo as an elect, meron tayong quality of caring our brothers and sisters. Amen. So bago natin gawin ang isang bagay sa ating kapatid, isipin muna natin kung anong effect nito sa lahat. Amen. So, panghuli, ang sabi niya rito, add to your mutual affection, love. And what is love? Mababasa natin siya sa 1 Corinthians 13. Ang sabi niya rito, the definition of love, babasahin ko na lamang po siya. Love is patient, love is kind, love is not envy, it does not boast, it is not proud, it is not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it is not self-seeking, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Praise God. And I pray na intindihan niyo po yon. So sa aking panghuli, pang-apat, in 2 Peter chapter 1, verse 8 to 9, sabi niya rito, for if you possess these qualities in increasing measure, if you possess all these qualities na binanggit ko kanina, they will keep you from being ineffective and unproductive, sabi niya rito, in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Sabi niya rito, if you want to become effective and productive, gusto niyo po ba maging effective na lingkod ng Panginoon? Mukhang isa lang yung gusto. Gusto niyo po ba maging effective? Gusto niyo po ba maging productive? Kailangan, sabi niya rito, meron ka lahat ng quality na to.
Kumbaga, kung wala tayo ng mga quality na to, sabi niya rito, you are nearsighted, you are blind. Bulag ka. At hindi mo nakikita talaga ang ginagawa ng Panginoon. At hindi mo makikita ang ginagawa ng Panginoon kung wala ka ang lahat ng qualities na to. Bulag ka. Na parang sinasabi niya rito, sayang ang paglilinis ng Panginoon sa'yo. Sayang. Sabi niya rito, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Nalimutan. Sayang na nilinis ka ng Panginoon kung wala ka ng qualities na ito. So, sa pinakahuli, totoo na po ito. This is my closing. 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, sabi niya rito sa uli, confirm your calling and election by manifesting these qualities that comes from the knowledge of Jesus. Amen. Kailangan mag-manifest ito. These qualities. And make every effort na i-prove mo yung sarili mo that you are called, you are elect. Isa kang Kristiyano, isa kang pinili ng Diyos. So that you will not fall and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of God. Amen. Praise God. Yun lamang po. So, sa ating mga kapatid na ngayon pa lamang po nakapakinig na salita ng Panginoon, ngayon lamang narinig ito, at nais ninyong maranasan o gusto ninyong pumasok into the rich welcome of the kingdom of God, sabi ko nga kanina, isang bagay ang una. Know Jesus, accept Jesus. Tanggapin niyo si Jesus, kilalanin niyo siya. So kapatid, para tanggapin siya, pangungunahan kita sa isang panalangin, sumabay ka lamang. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagkakataon na ito na narinig ko ang iyong salita. Panginoon, nagpapakumbaba ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. At linisin mo po ng inyong banal na dugo. Panginoong Jesus, nais ko po na makapasok sa kaharian mo. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Pumasok ka, Panginoong Jesus. Magpakilala ka sa akin. Panginoon, tulungan mo po ako na makapamuhay ayon sa nais mo. Marami pong salamat. Isulat mo po ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong mananalangin. Ama, sa oras na ito, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, O God. Hindi mo, sabi mo nga, Panginoon, O God, sa iyong salita, Lord God, na you do not want anyone to perish, but everyone come to repentance, O God. Hindi mo ninanais na sa amin ay mawala, ni isa sa amin ay mawala, Panginoon, O God, sa iyong pag-ibig at sa iyong kamay. So, Father, help us to stand firm at tulungan mo kami, Lord God, to prove, Lord God, our elections and calling, Panginoon, O God.
Help us, O God, to work out these qualities, Panginoon, O God. Ama, marami pong salamat. Bless all your people, Panginoon, sa hapong ito. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen.